Kaway-kaway. Mga kandidato. Ayun po, ako lang Sunday. Ano bang bibili na ito? Natatawa. Sige po, ganyan lang po tayo. Alam niyo po, mas maganda ng masaya tayo. Naalala niyo yung kanta, sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Kanya lang, pag tinawanan mo, baka sabihin ng tao, ay, nasisira na. Baka naloloko na yun, nasisira ng bait. Hindi nila alam. Sinusunod mo lang yung kanta. Ganun lang po yan eh. Okay? Dito tayo ngayon sa Barangay 102. 102 po ito sa lugar nila para magdala ng salita ng Diyos. So ako si Brother Manny Bautista. Siya naman si... Ba't hindi ka nakangiti? Kailangan nakangiti ka. Ang ipin. Ang ipin eh. Ito ang tao, may ipin sa harapan. Okay? Masaya lang po tayo. Sabi ni Pablo, masaya. Wala. Babasahin ko para malaman nyo. Anong sabi ni Pablo? Dito sa libro ng Thessalonica. Ano sabi ni Pablo? Magalak kayong lagi. O, ano ba yung magalak? Hindi masaya. Lagi. Sinabi bang, kaya nga bawal po yung malungkot. Di ba meron karatula? Bawal na nakasimangot. Ang nakalitrato, si gorilla. Pag nakasimangot ka, ikaw daw si gorilla. Alam niyo, nung araw doon sa pinagtatrabahuan ko. Yung dispatcher namin, may edad na yon. Lagi nakasimangot. Kaya ginawa ng mga kasama ko sa trabaho, nung nakakita sila ng karatula, yung gorilla, yung bawal na nakasimangot, dinikit nila na malapit ko sa siya nakahupo. Ano nung nakita nung matanda yun, yung dispatcher namin sa trabaho, galit na pinagpunit-punit na ganyan yung mukha ni gorilla. Kaya kasi po, bira tumawa yun, magsaya. Lagi siyang, yan. Kita nyo, no? Pagka nakasimangot ka, gorilla ka. Kaya bawal po ang nakasimangot. Kailangan lagi tayong smile. Yung 1,000 smile. Yan. Sige, batay na kita doon. Sabi ni Brother Marlon, patay na po na. Sabi ni Brother Marlon, ewan ko sa'yo, ikaw nagsimula yun. Magaling naman na pumukol din yung isa na yun. Kasi, habang nagbabible study kami, napunta kami sa isang topic. At sabi ko, ba't tayo napunta dito? Ewan ko sa'yo. Tapos sa gorilla. Parang ganun din dito. Imbis na mag-Bible study na kami, napunta sa gorilla. Sige po, ito ang inyong kaibigan ni Jesus, Brother Manny Bautista. Meron po ako appointment Bible ng Biblia ng mga pastor. Alam niyo po yung pagdadala ng mabuting balita ay napakaganda po yan. Pumupunta po ako rito para magdala ng mabuting balita. Yung salita ng Diyos. Kasi po, kung sana mayroong pangangaral ng salita ng Diyos, yun po yung parahan ng Diyos ng pagpapala. Hindi alam ng tao yan. Pero, dahan ng pagpapala yan. Sige, bago tayo papalaw doon, tayo muna ay panandalian manalangin upang hingin natin ang gabay ng Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang isip mga damdamin ng mga taong nanonood ng video ito.
Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tingnan niyo po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Dahan ng pagpapala, sabi ko nga po sa inyo, dito sa Unang Korinto 9:23. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa salita ng Diyos, sa mabuting balita, upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ano yung patuloy na ginagawa ni Pablo? Nag-Bible study. Nagsishare siya ng tungkol sa salita ng Diyos sa mga tao. Kasi po yun ay dahan ng pagpapala. Anong sabi ni Pablo? Nakikibahagi lang ako. Ulitin nga natin. Ginagawa ko lahat ng ito alang-alang sa magandang balita o salita ng Diyos upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Yung pangangaral po pala ay dahan ng pagpapala. Siyempre, kung sino yung nakikinig, sila po ay pinagpapala ng Diyos. Ngayon, baka magtatanong kayo kung ano yun. Pagpapala nakalagay dito. Ibig sabihin ng pagpapala o blessing, wala pong material things yan. Basta po, gagawa ang Diyos na makapangyarihan sa tao, nakikinig sa salita ng Diyos. Ang Diyos po nakakalimbawa, may mabigat kang problema. Hindi mo alam paano mo solusyonan yan. Dahil may bigay ka sa salita ng Diyos, pinapapasok mo salita ng Diyos sa iyong tahanan, baka yung mga problemang hindi mo makayanan, hindi po ba? Kung minsan sa sobrang bigat ng problema, anong ginagawa ng tao? Nagpapakamatay. Yan ang totoo. Gusto po nilang magwakas ang buhay nila kasi nga sa bigat ng problema. Ngayon, kapag nakikinig ka ng Diyos, may problema ka. Yung problema mong yon, ang Diyos po ang lulunas. Hanggang sa mamalayan mo, na yung bigat na nararamdaman mo sa iyong problema, ay unti-unti pong nawawala at napapalitan ng kapayapaan. Hindi po ba? Ganun po yun. Hindi natin alam paano ang blessing ng Diyos. Nasa Diyos yan. Ang mahalaga, nakikinig ka ng pangangaral, kaibigan. Ngayon, meron pa sinabi si Pablo dito sa Pilipos 4, ano ba ito? 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pananampalataya. Sino bang hindi nangangailangan sa buhay? Lahat naman tayo, mayaman, mahirap, nangangailangan. Pero ang mahalaga dito, magtiwala tayo sa Diyos. Na yung problema nating nilalapit, ang Diyos ang magbibigay ng solusyon. Lunas 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan. Dito nyo. Lahat daw po ibibigay ng Diyos sa pangangailangan ng tao. Kaya sabi ko nga po, sino bang hindi nangangailangan? Lahat tayong tao. Mayaman, mahirap, nangangailangan po tayo. Pero pag nagtitiwala ka sa Diyos, pinagkakatiwala mo sa Kanya. Yan ang parahan ng Diyos. Amen. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niyang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ng ating Diyos at Ama magpakailanman. Alam nyo, napakabuti ng Diyos. Maging ang Panginoong Yesus nung nangangaral siya sa lupa, anong sabi niya? Tignan natin, babasahin natin yung San Mateo
chapter 6. Anong sabi nito ni Lord Jesus dito sa Mateo 6:8? Ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo ay ganito, huwag ninyo silang tutularan. Yan. Huwag nyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito ingin sa Kanya. Kita niyo po? Lumalapit ka pa lang sa Diyos para manalangin, para humingi sa Diyos. Anong sabi niya? Huwag kang mag-alala. Don't worry. Yung paglapit pala natin sa Diyos, alam na ng Diyos ang kailangan mo, kaibigan. Alam na ng Diyos. Hindi pa sinasabi ng ating bibig. Hindi pa na sinasalita ng ating dila. Alam na ng Diyos ang kailangan mo. Oh. Kaya pag sinabi mo may katapatan, may pananampalataya, ayan ang sinasabi ni Pablo. Lahat. Ibig sabihin ng lahat. Ano man yung pangangailangan mo sa buhay, kaibigan, ang Diyos ang pupuno niyan. Amen. Ganun po kung magbigay ang Diyos. Unlimited blessing. Hindi po yung patak-patak. Hindi ganun. Hindi ka gusto pahirapan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ayan o, masaya ka. Kaya tayo bilang tao, kailangan lagi tayong masaya para sa Diyos. Kaya nga bawal po nakasimangot eh. Tandaan niyo po yan. Magpakasaya tayo sa Diyos. Amen. Lagi po natin tatandaan yan. Lahat po tayo mapagkailangan. Sino bang hindi nangangailangan? Sabi ko nga, mayaman, mahirap nangangailangan. Kung yung mahirap nagpapakamatay, yung mayaman nagpapakamatay din dahil sa kahirapan. Bakit mahirap ba yung mayaman? Hindi. Bakit siya nagpakamatay? May problema siya, hindi ma-resolve. Ganon din po yung mahirap. Anong sabi nila? Ano pa yan? Tumanda na ako, ganito pa rin ang buhay ko. Yung iba, sabi, mas maganda, wakasan na lang, magpapakamatay. Dahil sa kahirapan. Hindi po ang pinag-uusapan dito yung pananampalataya natin sa Diyos. Yun ang sabi ni Pablo eh. Ayon sa yung pananampalataya, ibibigay lahat ng Diyos. Ngayon, meron pang payo si Jesus, Mateo 6, 31. Ano nakalagay dito? Simulan natin sa 28. Ang sabi, ganito. Simulan natin sa 25. Sige, doon natin. Medyo mahaba. Pero talaga ganun eh. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin. O di pa kailangan yan, pagkain. At inyong inumin upang kayo mabuhay o kaya'y tungkol sa suotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 26. Masdan ninyo ang mga hibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man. Kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 27. Sino sa inyo makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit ko 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? 20. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni
gumagawa ng damit. 29, ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak nito. 30. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay lihit ng inyong pananampalataya sa Kanya. 31, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. 32, hindi ba't ang mga hiyente lang nababahala tungkol sa mga bagay nito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. 33, ngunit higit sa lahat, ayan, bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. 34, kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ay nag-aalala sa sarili niya, sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Yung malagad po dito, ito sa 33, ngunit higit sa lahat ay bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng inyong niya sa inyo ang lahat ng mga bagay nito. Itong mga bagay nito, ito po yung lahat ng kailangan ng tao, kaibigan. Ibibigay ng Diyos. Pero ang kondisyon, unahin muna natin ng Diyos. God is good. Tandaan po ninyo. Sabi ko nga po, yung Bible study, dahan ng pagpapala yan. Bakit ka halimbawa, ganito. Knock-knock, pwede po po tumuloy para makapag-Bible study sa inyo. Halimbawa ko lang pag sinabi ng tao, ay halika, tuloy ka. Ibig sabihin po, pinatuloy na po nila ang pangako ng Diyos. Yan ay dahan ng pagpapala. Anong sabi niya? Unahin mo muna ang Diyos. At lahat ng bagay kailangan mo, ibibigay niya. Yun. Yun ang dahan ng pagpapala. Nang kumatok po ako, binuksan nyo at pinatuloy ako sa inyong tahanan, doon po papasok ang pagpapala ng Diyos. Ngayon, huwag nyo na pong, yung mga iba kasi, yung mga materialistic ba? Sabi ko nga po sa iyo, pagpapala ng Diyos, wala po sinabi dyan. Kung ano. Bahala po ang Diyos kasi siya nakakaalam ng higit sa inyong pangangailangan. Di ba sabi nga ni Jesus, hindi pa kayo na nagsasalita, lumalapit lang kayo sa Diyos. Lumalapit ka pa lang para manalangin, para humingi. Anong sabi ni Jesus? Alam na ng Diyos ang pangangailangan mo, kaibigan. Kanya lang, unahin muna natin siya. Kinumpara po sa mga ibon. Yung ibon nga, hindi nagtatanim, pero pinakakain sila ng Diyos. Kayo pa kaya, sabi niya, na higit na mahalaga kaysa mga ibon. Sino bang mahalaga sa Diyos? Ibon o tayo? Siyempre tayo. Pero ganun pa man, hindi sila pinababayaan ng Panginoon Diyos. Itong mga ibon, pinakakain po sila. Tayo pa, hindi kaya pakainin ng Diyos. Kaya nga sabi sa Mateo 6:9, Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Diyos po nagbibigay ng pagkain ng tao, sapagkat ang tao po kailangan kumain siya araw-araw. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, panguli, Mateo 4:4, anong sabi ni Jesus? Ito po, kanya sinabi. Sumagot si Jesus na susulat,
hindi lamang sa tinapay o pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen. Ang tao po may dalawang kalagayan. Sabi niya, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain araw-araw, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Yung salita ng Diyos, yun po kakasangkapanin ng Diyos para tayo po bibigyan ng unlimited na pagpapala. Tandaan niyo po yan. Kung saan ang salita ng Diyos, doon ang pagpapala. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin patungkol po sa pagpapala. Na ito pala ay sa gawain mo. Kagaya dito, nasa loob kami ng tahanan, may gawain kami ni Sister about Bible study. Diyan po ang dahan ng pagpapala. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Minsan pa, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sir Carmen. Sister Carmen. Dito po tayo sa tahanan nila sa baba lang. At nagsagawa po tayo ng home Bible study. God bless us all po. Barangay 102, Sonny District 1, Tondo, Manila. Bye-bye. O, kaway-kaway. O, yan. Kumaway na.